Ang Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw po ng Huwebes. Today is March 19, 2026. This is a recorded episode, no? Pero ngayong araw po natin ito na-record dahil gusto po natin pag-usapan itong reply ni Vice President Sara Duterte dito po sa dalawang impeachment complaints na nakahain laban sa kanya. Napag-usapan po natin to a couple of times, no? Pero in this particular episode, nag-invite po tayo ng isang eksperto para himayin yung mga puntong ni-raise nitong si Vice President Sara Duterte at kung ano yung implikasyon ng kanyang sagot doon sa paparating na impeachment hearings na nakatakda po magsimula sa March 25. So I'd like to welcome again to our program. Ito, marami sa inyo nagre-request na invite natin siya uli at sana papaunlakan tayo lagi. Kayo nagsasabi niyan and I definitely agree. I'd like to welcome again to our program si Dean Mel Santa Maria. Magandang araw po. Magandang gabi, Dean. And thank you for joining us again dito po sa Facts First. By popular demand yan, ha? Magandang gabi sa iyo, Christian, at sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Okay. Isa-isahin po natin yung mga punto, no? So basically parang masasummarize sa 3 punto yung ni-raise ni Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon niya yung supposed lack of due process, supposed absence of ultimate facts, and yung pangatlo, yung supposed double standard dahil hinambing niya yung handling ng Justice Committee dun sa impeachment complaints against her with those against the President. Okay. So pero overall, anong tingin niyo dito sa kanyang sagot? Was this really considered the response and did this work to her interest? In my opinion, talagang mahina, weak yung sagot. Sapagkat kung ikaw ay sumasagot sa isang angal, dapat ang gagawin mo, papasinungalingan mo at sasabihin mo yung istorya mo. Iyan ang proper way to do it. Kasi kung papasinungalingan mo lang, sasabihin mo lang, hindi totoo yan, anong totoo? 'Di ba? Kaya normally sa sagutan, pinapasinungalingan mo at sinasabi mo ang iyong istorya, narrative mo, ang sa tingin mo tunay na nangyari. Iyon ang nawawala. Yung pangalawang parte, iyon ang nawawala sa sagot ni Sara Duterte. Kaya overall, ang tingin ko mahina yung answer ad cautelam kasi she was hiding behind the due process, tama yung sinabi mo, yung ultimate facts, at saka yung unequal treatment. Unahin na natin yung unequal treatment, Christian, unequal treatment daw between nangyari kay President at sa kanya. Para sa akin, totally irrelevant yon. Hindi ko na nga masyadong binasa yun eh. Kasi ibang istorya ng impeachment ni Presidente at ibang istorya ng impeachment ni Sara Duterte. Kahit nasabihin mo na unfair kasi iba ang pagtrato sa kanya, hindi mo naman pinasusunungalingan yung mga paratang sa'yo. Yun ang problema dun eh. Pangalawa, yung ultimate facts. Ang ultimate facts ay istorya. Kahit na isang sentence, basta't makita mong istorya, ultimate fact na yun. Halimbawa, Christian, ganito. Sabi mo doon sa complaint, ikaw ay magnanakaw. Hindi ultimate fact yon, conclusion yon. Pero kung sinabi mo ganito, kinuha ni Marta ang pera ni Jose na naghahalagang 10,000 pesos na wala niyang pahintulot, ultimate fact. Nakakita ka agad ng kwento. Hindi mo na kailangan i-detalye yan sa complaint. Kasi ang ultimate fact, iba sa evidentiary fact. Ang evidentiary fact, yun ang hinahain mong mga katibayan sa trial. Kaya ka nagpapasabina. Kaya ka nagpapaupo ng isang saksi. Yun. Kaya meron namang ultimate fact sa tingin ko at yung articles nga masyadong detalye. At saka kung makikita mo, tsaka yung due process, kaya nga nilagay siguro nilang ad cautelam, yun ang nire-reserve nila
na Mm. sasabihin nila na walang equal treatment, walang ultimate facts, o walang due process, and so therefore baka umakyat sila sa Korte Suprema. Pero Mm. alam mo Christian, ito lang ang sa tingin ko ha. Hindi naman sila not intelligent, di ba? Hindi naman sila ganun-ganun lang pabaya sa paggagawa ng isang sagot. Marunong naman sila. 16 Mm. lawyers yan. At saka I think may strategist yan si Sara Duterte. So ang aking opinion lang, this is weakness by choice. Sa tingin ko, weakness by choice ito. Sapagkat alam nila ang math eh. Nakikita na nila ang mangyayari dito sa Committee on Justice. It's numbers game. Kahit na ano ipresenta nila, parang sinasabi nila, talo naman kami dyan, ito na lang ibibigay namin sa inyo, magkita na lang tayo sa Senado. So in short, he was not fighting to win this House of Representative hearing. She is looking forward sa Senate. Kasi sa Senate may Magic 9 eh. Di ba? Magic 9 lang yan. Basta nakuha mo yung Magic 9, acquitted ka. Di ba? Acquitted ka. Ang mas madali. So therefore, sa tingin ko lang, Christian, my opinion lang, this is really weakness by choice. Looking forward. Sara Duterte and his team is looking at the long shot. At the long shot. We can be patient, do your worst, but we have the Senate. Yun lang ang tingin nila. Kaya wag nating ilantad dito ang ating mga lahat ng ebidensya. Doon na lang. Very very interesting kasi I was also thinking din, no? Mukha bang hindi alam ng kanyang mga abogado yung kanilang ginagawa. Itong kanilang mga puntong hindi ni-raise, no? And correct me if I'm wrong, no? Pero ang parang isang basa ko rin dito they're not just looking forward to a Senate trial or they may not even be looking forward to that. Baka Supreme Court na naman takbo nito. Kasi parang ganito rin po yung hilatsya ng kanilang sagot dun sa mga naunang impeachment complaints against her last year, hindi po ba? Totoo yan. Kaya ang dami nilang choices ngayon. Either aakyat sila sa Korte Suprema o let's roll the dice. Punta na tayo sa Senate kasi yung hindi naman siguro matitinag sa tingin siguro nila yung Magic 9 na iyon, no? Kasi eksakto kung titingnan mo 9 talaga si Senator Go, De La Rosa, Padilla, Marcoleta, Marcos, Cayetano, Estrada, Escudero, Villanueva. Siyam. Di ba? Ewan na lang natin kung may magbabagong isip dun sa siyam na yon, ano? Pero as of now, ang perception kasi ng mga tao, nahandoon na yon. Kaya sa nasabi niya, do your worst here. Sige, banatan nyo kami dito. Let's wait sa Senate. Pero alam mo, Christian, talagang tayo mga observers lang talaga tayo. We could just analyze Oo. Hindi na naman siguro tanga yung kabila. Oo, ang gagaling ng mga abogado niya Hindi rin naman tanga siguro yung, for lack of a better labeling, yung mga kampo ni Ontiveros. Halimbawa, sila kampo nila Ontiveros, Kiko Pangilinan. Hindi naman siguro tanga rin sila. Siguro alam nila, talagang alam natin ang strategy nila, ipasok dito. So therefore, nag-iisip na rin sila. In short, baka alam rin nila pagdating dito sa Senate, medyo bitin tayo. Pero ano ang magagawa natin? I-drag na lang natin siya from the shadow of her weak answer ad cautelam into the limelight of a public hearing. Diba? At sa public hearing, ilabas na natin lahat. Ni ultimong 1 centavo. Kahit na tumagal ito, basta't labas na natin lahat. So she might win an acquittal, but we win the moral victory looking forward to 2028. Ibig sabihin ko, para sa akin, ito, it's just looking to something in the future. 2028, ang magiging bakbakan dyan sa Senate. Accountability versus loyalty. Tingnan nyo naman. Sasabihin siguro nila, tingnan nyo naman yung nangyari dyan. She was not declared innocent. She was protected by
by 9 people. So, alam mo, mafe-frame mo talaga eh. Mafe-frame mo Mm. talaga yung sitwasyon eh. And siguro ang strategy naman ng kabila, kalaban nila Sara Duterte, you might win an acquittal, but we will win the moral victory. At ang gagawin namin yung acquittal mo, it will be a political liability. Mm. At kung titignan mo lahat ng mga nangyayari, may nangyayari pa sa Hague. Di ba? Yeah. Meron pa nasa Hague. Meron pa dito. Talagang kung matalino ang kabila, yung kalaban nila, Sara Duterte, yan ang punto de vista nila. It's not anymore a fight for victory, a fight for impeachment, a fight for acquittal. Para sa kabila, it is the start of the deconstruction of the Duterte Yeah. charisma or the Duterte survey. Diba? Mm. This is the start. Let's start it before 2028. And I would not really be surprised, Christian, kung umabot tayo ng siyam-siyam dito hanggat malapit-lapit na ang eleksyon. So I mean, talaga tama. It's a long game. It's a long game whose ultimate point is 2028 para sa amin. Mukhang pareho naman ang pinaghahandaan yung magkabilang kampo po, no? Pero dito sa nabanggit niyo yung public hearings or yung public forum regarding this, no? Whether they like it or not, this would proceed to the impeachment hearings. Base na rin sa proseso na inilatag nitong ng Korte Suprema for better or for worse in the case of Sara Duterte. Ang tanong ko po, no? Pagpalo nitong pagsampa nitong mga impeachment hearings diyan po sa House, mapipigilan ba ni Sara Duterte yung paglalabas ng mga ebidensya bilang bahagi ng proseso? Example, bank accounts po. Yes. Okay. Malinaw naman kasi ang bank secrecy law, talagang exemption ng impeachment process. Talagang makakapagsabina ang mga nag-uusig para makakuha ng mga bank account. Klarong-klaro yan sa ating bank secrecy law, exception to the rule. Siyempre, pwede silang mag-oppose dyan. At ang oppose nila pwedeng may merit at pwedeng mawala. At pagkatapos niyan, kung na-deny sila, pwede lang silang umakyat sa Korte Suprema. Yan ang kaya sabi nila ad cautelam. Ad cautelam meaning to say, we are being careful, we are not totally accepting your jurisdiction. Kaya pwede kaming pumanik sa Korte Suprema. Kung ang punto sorry. meron pa silang magagawa para i-delay. Din, ikat ko lang po kayo ng konti kasi meron akong crucial question dito sa puntong ito. Sorry for cutting off. Yung maliwanag po ba yun, impeachment proceedings? O baka sabihin nila, hindi, yung exception na yan, that applies doon sa impeachment trial sa Senado at hindi pa dito sa proseso sa House. Is that clear? Wala namang sinasabi ang ating batas. Basta sinabi lang impeachment proceeding and the law does not distinguish, hindi tayo magdi-distinguish. Okay, pwede yan sa investigasyon at pwede rin yan sa trial, no? Trial. Kaya dapat yan ang naiintindihan natin sa diferensya ng ultimate fact at saka evidentiary facts, no? Ang evidentiary facts will come in later sa mga subpoena, etc. Iyan ang mga tinutulungan ka na ng batas sapagkat itong mga sitwasyon na to talagang merong pagtatago, no? Kaya nga gumawa ng exception kasi ang general default mode is hindi nyo dapat malaman maliban na lang dito sa mga enumerated exceptions na to. Kaya sa tingin ko, walang problema yon. Makakakuha sila at pero kung ire-resist nila Duterte, tingnan natin kung anong punto nila, baka naman merong punto, baka may wala. Sasabihin nila siguro fishing expedition, no, fishing expedition. Pero teka, ano nga ba ang fishing expedition? Ang fishing expedition ay malawakan, directionless search for evidence. Ibig sabihin, talagang trial and error ka. Iyon yung fishing expedition. Pero, hindi magiging expedition kung meron kang punto, kung may limitation ang mga hinihingan mo, kung may limitation ang period na gusto mong tignan, at kung meron kang punto sa iyong paghihingi. Mukha naman may punto. Hindi naman to directionless. Hindi naman to alam mo yung hinahanap mo. Alam mo yung hinahanap mo. Hindi fishing expedition yon. Iyon yung discovery process ng anumang paglilitis. Ang fishing expedition, dalawang katangian yan. Malawakan, directionless. Iyan yon.
Kung malawakan at directionless, nagta-trial and error ka lang. Phishing yon, di pa pwede yun. Mm. Okay. Ika po, go ahead. No? So, sorry for cutting you off kanina. So, hindi niya mapipigilan dahil tatakbo itong impeachment hearings. Pero meron siya mga options, hindi po ba, to derail this or to prevent this? She can always go to the Supreme Court and question, let's say, the action regarding her bank accounts, for example. Oo, wala. Talagang yon, karapatan yun ng mga litigante. Basta't mapapakita lang nila na tinatawag na yung grave abuse of discretion. Lubusang pang-aabuso ng diskresyon. Hindi lang grave abuse, hindi lang abuse, kundi grave abuse of discretion. Kaya kung i-frame nila na grave abuse of discretion yon, pwede silang umakyat sa Korte Suprema. Hihingi siguro sila ng TRO. Alam mo naman, ang TRO sa Korte Suprema, hindi kamukha sa lower court yan. Walang limitasyon yun. Sa lower court, mga 120 days lang, something like that. Pero sa Korte Suprema, hanggat sabihin nilang lifted yan. So pwede nilang gawin. Dapat lang i-frame nila na it was such grave abuse of discretion. So, ang punto, magkakaroon ba ng grave abuse of discretion kung may paratang, number 1, sa articles of impeachment, number 2, relevant sa usapin, at number 3, may exception naman ng batas sa pagkukuha ng mga bank deposit. Yun. So palagay ko baka mahirapan rin sila doon. Kasi ang nakikita ko po rito, syempre, dun sa mga nag-uusig dito kay Vice President Sara Duterte, kung syempre may duda kung aabot muli yan sa Senado at kung magkakaroon ng trial given the experience with Jesus Cordero before. So might as well, dito sa puntong ito sa House of Representatives, mapag-usapan na yung mga ebidensya. And perhaps let the people think what they want to think or appreciate the evidence that would come out. On the part of the Vice President, ayaw naman niya yun. Kasi from the very start, wala siyang sinasagot. Hindi po ba? So for instance, itong Mary Grace Piatos, mapipigilan ba yan ng Vice President para pilitin siya na maglabas? Sino ba yan? Kung wala naman, edi sabihin mo wala. Ganito, magmumungkahi sila. Huwag dapat ilabas yan. O wala kayo sa exception. Magmumungkahi sila. Pero tandaan natin, ang magde-design yan preliminarily ay ang mga congressman, congresswoman. Sila magde-decide yan kung pipigilan ba nila o hindi. At malamang hindi nila pipigilan. So ang recourse ni Duterte, papunta siya sa Korte Suprema at hihingi siya ng TRO. Kung walang TRO, technically, pwedeng umusad yan. So ibig sabihin ko, the opportunity to do it will always be there. No? They will always be there and nobody can stop them. Kaya lang ang punto ire-recognize ba ng Korte Suprema kasi minsan ang Korte Suprema outright nagdi-dismiss, no? Ang isang petition kung nakita nila totally absolutely walang halaga, dinidismiss nila outright. Kaya lang nga ang kabado nga ng ating mga kababayan, at least by way of perception, since ang track record sa Korte Suprema nanalo si Duterte doon nung July 2025 at nagkaroon ng parang reframing ng desisyon nung January 2026 pero ganun pa rin tinuloy pa rin ngayon. Ang perception kasi iyon nagsasaklolo sa kanilang ang Korte Suprema pero hindi natin alam yon. Baka naman at this point in time, sabi ng Korte Suprema, baka sabihin, wag na tayong makialam dito kasi mukhang nagiging overseer tayo nung nangyayari sa isang separate institution ng gobyerno. Baka mas matuliksa sila doon. Kaya anything can happen. Anything can happen dito. Although totoo po yung binabanggit yung pangamba, no? Perception, dahil given the track record of the Supreme Court, iniisip na iba, what would stop them from overreaching once again in this case, di ba? Pero let's hope it won't happen. Interesting po yung point na binanggit nyo sa inyong Facebook post, itong negative pregnant. Okay? Can you explain that in the context of this very serious allegation na nakita naman ng maraming tao, no? Yung pagmumura, pagbabanta at pananakot ng Vice President na sinabi niya kumontak na siya ng papatay dito sa Pangulo, First Lady at saka doon sa Nooy House Speaker. Kasi sa larangan ng ebidensya may tinatawag ng negative pregnant. Ano itong negative pregnant? Sa nais mong pasinungalingan ng isang paratang sa iyo, ang nangyayari, umaamin ka.
So, parang kabaligtaran ang nangyari. So, bigyan natin ng halimbawa itong alegasyon sa articles na pagbabanta. Ang nakalagay dun sa article, nagbanta siya, pampubliko, nasa video, at saka sabi niya pa, joke, no joke, no joke, no joke, at saka nakatuon sa President, Vice President, no, President, First Lady pala, First at Lady. saka Speaker of Speaker. the House. So anong sagot niya sa paragraph 60 niya? Sa answer niya. Ang sagot niya sa paragraph 60, wala namang napatunayan kayong contract to kill. At saka exaggerated conclusions lang yan. So yun ang sagot niya. So iyan ang tinatawag na negative pregnant. Sapagkat sa tangka niyang pasinungalingan, hindi niya pinasinungalingan ang mga ito. Nagkaroon ng video. Nagsalita siya sa video. Nagbanta siya sa video. At nakatuon yung pinagbantaan niya sa video. At sinabi niyang no joke, no joke. Hindi niya pinasinungalingan yon. So therefore, sa larangan ng ebidensya, kung hindi mo pinasinungalingan, inadmit mo. Ang iyong ang iyong depensa ay walang contract to kill at saka exaggerated conclusions, quote-unquote yun. So yun. So, kung exaggerated conclusion, pero ang problema, ang credibility ng mga testimonya, normally sa trial na yan, nangyayari. Alam mo, minsan, Christian, parang mamamangha ka, no? Wala naman daw napatunayan na contract to kill. Pero kung makikipagkontrata ka ng contract to kill, wala namang signing ceremonies yan eh. Diba? Hindi mo naman pinapatutaan yan eh. Diba? Parang minsan na-abuse ka na lang eh. Totoo ba ito? Totoo ba itong depensang ito? Wala ba sila sa realidad? Hindi to kamukha nung si Christian Esguerra ay pumipirma sa isang TV station, magsa-signing ceremony kayo? Wala namang gano'n sa ganyang patagong, palihim na balak, di ba? Pero din, ang dating sa... Para sa akin, medyo na-weirdan lang ako doon. I definitely agree. Pero ang dating sa akin ito, din parang parang hindi ba isang for lack of a better word, this is a big dirty finger, metaphorically, on the part of the Vice President, flashing that dirty finger to the congressman. Parang hindi niya sineseryoso. Di ba? Sinasabi, ba't ko kayo papatulan? Why would I even dignify these allegations against me? Don't you think? I think so. Because parang sinasabi niya, do your worst. Do your worst. Do your worst. Wala akong pakialam dyan. Kasi alam ko, meron naman akong pupuntahan eh. Either Korte Suprema or I will roll the dice. Pupunta ako sa Senate. Meron akong Magic 9 dyan. Siguro iyan ang kanyang iniisip. Kaya, sige, gawin nyo na. O etong inyo. O yung sinabi mo nga. Diba? Parang do your worst, I'll go somewhere else. I'll roll the dice. Ito pa din, does it somehow frustrate you? Kasi legally, napakalinaw ng mga puntong inilatag ninyo. Pero impeachment is both legal and I think even more political, hindi po ba? So yung pagpapaliwanag nyo sa negative pregnant, kahit yan po yung sitwasyon, when it comes to appreciating that, pagdating sa impeachment proceedings, they would not necessarily focus on the legality. They could be heavily influenced by the political, hindi po ba? Don't you find it somehow frustrating? Tama ka dyan. At actually, ang Korte Suprema doon sa mga desisyon na inirelease nila, dinescribe nila ang impeachment proceeding as constitutional, legal, and political. So tama ka, ang umiiral kadalasan sa isang impeachment proceeding ay ang political. Kaya yan yung sinasabi ko kanina, maaring ang mangyari diyan sa Senate is accountability versus loyalty. 'Di ba? So at normally mukha atang nananaig ang loyalty. So therefore, nakaka-frustrate talaga, nakaka-disappoint. Pagkatapos mong ilatag ang mga ebidensya, doon lang pala uuwi And that tells so much on the quality of our senators. Kaya impeachment really is conscience, Conscience ng mga senador. Tayo ba ay susunod sa ebidensya o tayo ba ay papaling sa ating katapatan sa inuusig? So, yan ang nangyayari. Frustrating talaga and very, very disappointing. Yeah.
Well, Dean, maraming salamat po as always. Sana po maulit pa po ito, no? Maraming salamat sa napakalinaw na paliwanag po ng iba't ibang mga punto. Magandang araw po sa inyo and magandang gabi rin po. Maraming salamat sa iyo, Christian, at sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat. Yan po. Yan po si Dean Mel Santamaria. As always, talagang napakaliwanag yung magpaliwanag. That's why gustong-gusto siya ng napakaraming tao. Okay. So abangan po natin dahil sa March 25 po nakatakda yung simula na impeachment hearings dito po sa mga impeachment complaints na nakalatag laban kay Vice President Sara Duterte. So dalawa po yan. Diba? Impeachment complaint number 3 and number 4. Tingnan natin kung magkakalabasan na ba ng ebidensya dyan. Pero of course, sa pagbasa natin, ito precisely yung ayaw mangyari ng Vice Presidente. Why? Because merong impact sa kanya yan. Imagine niyo kung mabulat-lat yung bank accounts. Kung talaga mabusisi, kung sino ba yung mga nakatanggap di umano ng confidential funds na yan. Di ba? So magkakaroon ng sariling buhay itong impeachment issue at baka hindi na ito ma-manage ng, ng kahit anong social media propaganda. Dahil alam niyo po, no, kahit anong tindi ng isang social engineering campaign on social media, hindi ganun kadaling talunin yung organic sentiment or perception ng mga tao. So yan po yung abangan natin. So yun na po muna, no? In the meantime, maraming salamat po sa inyo for joining us tonight. Ako po si Christian Isguera. Magandang gabi po.